Wala muna tayo for today's video na cakes, pero maghanda-handa na kayo ng inyong kanin dahil alam ko mapapa-only rice kayo kapag ito ang natutunan yung lutuin at natikman nyo. So, ito na nga mga kasing bakes. Ito yung mga sangkap natin gagamitin para sa ating tokwat baboy. Siyempre, ang tokwa. No? 25 pesos yan na tokwa. And then, yan, 1/4 na baboy. And yan, puting sibuyas, celery, siling habang, berde, at saka kalamansi na aking sinungkit pa doon sa puno ng kalamansi sa likod bahay ng lola ko. Suka, mga 2 tablespoon na suka. 3 to 4 tablespoon na toyo. Pamintang durog. Ay, hindi. Laurel. Daon lang laurel. Ano ba yan? Nabubulol ako. Pamintang buo. Para sa karne yan. Asin, 1 tablespoon. And oyster sauce. So, simulan na natin ang paglalaga ng ating baboy. Oo. Tapos, yan po ay siguro mga 2 cups or 2 cups to 2.5 na tubig. And then, baboy nga. And then, lagay natin yung asin, pampalasa. Tapos, itong laurel, no? Laki naman ang dahon ng laurel. Pampabango, no? And pamintang buo. Yan, para maging mas masarap ang ating baboy na nilaga. So, ilalaga po natin yan. Low heat lang. Hayaan natin kumulo at maging malambot. So, sinimulan na rin nating i-prito itong tokwa natin. So, hindi pa masyado mainit yung mantika dyan, pero sinalang ko na. Napakahirap pala talagang mag-video, no? Na ang isang kamay mo ay hawak ang cellphone at ang isa na may gumagawa o na may kinakalikot. So, ayan. Papakuluin lang natin at kapag kumulo na, balik ta rin natin para both sides ng baboy ay lumambot, no? So, ganun lang din ang process talaga. Then yan, pinagsabay ko po ng luto yan, dalawang yan. So, kapag medyo ma-brown-brown na itong ating tokwa, atin pong balik ta rin. Oo. Then, kapag malutong na yung both sides niya, atin na pong hanguin. Yan, set aside natin. Tapos, continue lang po sa pagprito hanggang sa maprito lahat. No? So, sa 25 pesos, madami na po akong tokwa na nabili. Sa 25 pesos. So, yan. Hiniwa ko lang siya ng manipis sa gitna. And then, yan. So, later, hiwain din natin yan. So, ayan. Continue lang sa pagbabali-baliktad ng ating baboy para lumambot. And noong siya ay nahiwa ko na, ayan na, ang ating tokwa. Oo. Chinap ko po siya ng square-square para, maging hindi ko alam bakit ko hiniwa, char. Hindi, wala akong masabi kasi talagang hinihiwa po yan ng square para maghalo ng baboy. Ganun din po yung baboy. Pinrito ko po yung baboy after ko ilaga. So, ayan. Actually, itong mga sangkap po, ang ginagawa kasi ng kapatid ko dito is pinaghahalo-halo na siya sa isang lalagyan habang piniprito si baboy at saka si tokwa. No, mix-mix lang daw, mekos-mekos, ganyan. Hindi, ganun po talaga, minimix po yung mga ingredients bago ilagay ang baboy at saka tokwa. Pero ako dito, ginawa ko is, dinirect ko siya sa tokwa at sa baboy. So, ganun lang guys, mix lang ng mga ingredients and hindi na po kailangan lutuin yung mga chinap na sibuyas, celery, and sili. Ganyan na po siya. Opo. So, yun lang mga kasing bakes, no? Pagkahalo nyo, pwede na po yung kainin. So, siguradong pag-only rice kayo dyan pagka nakain nyo. And, yun lang talaga. Wala talagang masabi for today's video dahil lutang na lutang ako. And, ngayon nagbe-bake pa ako ng pancake in a cup. Oo. So, yun. Pagkahalo, okay na po. Pwede na po nating ulamin yan. Actually, nakakarami ako ng rice kapag ganyan lang yung ulam namin. So, ayan. Hindi na kayo dadayo pa ng restaurant para makatikim ng ganitong tofu at baboy. Tokwat baboy. No? Kasi ang mahal ito sa mga restaurant at karinderya. Bumili ako nung nakaraan parang 129 pesos.
Oo, mas madami pa yan kaysa doon sa in-order ko. So, yan yung ating tokwat baboy. Oo. So, yun lang mga kasing bakes ha. Wala akong cake for today's video at hindi pa ako makapag-edit dahil medyo pagod and inaantok. Syempre, kailangan din natin magpahinga. Yan lamang mga kasing bakes. Salamat!